So welcome guys sa ating live market update. So date ay October 9. So tingnan natin nangyari sa gold last week, no. So nandito tayo sa H1 time frame, no. So yung previous market update natin sa gold is itong nandito pa lang yung price, no. May bullish bias tayo if mag-hold above sa key level, no. Na-anticipate natin yung pullback, deeper pullback hanggang dito sa key level. Hindi siya nangyari. Instead, nag-create siya ng all-time high. So if buyer tayo, hintay tayo ng pullback, no, or profit taking sa market. So nangyari yung pullback dito, no, ni-retest yung key level and nag-hold above sa key level. And nakita natin yung massive bullish move, no. And nag-create ng all-time high hanggang sa 4,000. Nakita natin yung bullish move na to is almost nasa 1,000 pips, no. If nakapag-buy ka dyan na 0.1 lot size sa 1,000 USD yan. And recently, kaninang umaga, finally nagkaroon ng pullback sa gold, no. So ito yung hinihintay natin ng pullback and correction or profit taking, no. Almost 500 pips yung baksak ng gold, no. If nangyaring ganito guys, ito yung opportunity for buy trades, lalo na if same pa rin yung fundamentals and market sentiment. Then lalo na meron tayong mga confirmation gamit yung ATS or Alliance Trading System. Meron tayong buy signal dito. Also, price below key level. Kaya tayo bullish bias. So, bakit tayo bullish bias if yung price ay below sa key level? Dahil possible, i-retest na market yung key level sa taas. And which is, nangyari na. Nakapag-buy ka dito sa rejection week. Dito yung mga best entry, no, or dito. Then, nakita natin yung price is binalikan yung key level sa taas. So isipin nyo yung key level dito na attract yung price or yung market, no, na-attract yung price dito, binabalikan nila yan, and nakita mo binalikan yung sa taas and binalikan to. So nakita natin nag bullish move hanggang sa 4,056 price, no. And na naman is na-anticipate natin mag-pullback pa dahil bukas na yung non-farm payroll or NFP na nalipat for this week, no. Instead na dapat last week Friday pa yan nangyari, ngayon is sa Friday na October 10 bukas. So kung gusto natin mangyari guys is mag-pullback mo ng gold para if yung data release ng NFP is makahanap tayo ng buy setup, no, if mag-pullback siya. So makita natin sa 4 hour time frame. So since di nangyari yung previous pullback, no, na-anticipate pa rin natin yung another profit taking or pullback. So at least mag-pullback yan hanggang dito. So if bukas, no, mag-pullback yan ng umaga or hapon, then NFP data release na ng New York Open bukas, so doon tayo maghanap ng buy setup, no. Depende rin sa result ng data, no. Mag-a-adapt tayo kung ano yung result ng NFP data, no. Mag-a-adapt pa rin tayo sa fundamentals. So titingnan natin yung forecast data, yung actual data, no. Titingnan natin kung pricing na ba yung information. Kasi yung previous NFP data sa US, no, na yung forecast is nasa 75k. If you guys remember yung previous market update natin last month, no, nagkaroon ng negative, nasa 22k yung actual data, no. Malaki yung binaksak, no. Mas malaking difference sa forecast data, no, na instead na yung forecast na na-anticipate na market na 75k yung data ng NFP, naging 20k. Kaya yung nangyari dito sa result ng NFP is nagkaroon ng massive pricing in ng negative USD data. Kaya nagkaroon ng bullish move, no. Laki nagtaas ng gold nun. So pwede nyo panoorin yung ano nangyari sa previous month ng NFP dito sa Discord natin. Mapapanood nyo yan dito sa trading course natin. So ma-access nyo lang to if meron na kayong account sa Tickmill. Then pwede nyo panoorin itong NFP, no, non-farm payroll. And dito, pwede nyo panoorin kung anong nangyari yung previous month. So tingnan natin yung gold na yun, no. So H4 time frame.
Itong candle na to is kaka-create lang kanina and nakita natin nag-pullback agad, no? So almost 400 or 500 pips yung drop, all nasa 430 pips yung drop, no? If ganito yung structure ng candle, no, possible yung pullback na to is mag-create ng rejection. Then yung next candle, possible mag-form ng lower wick and mag-hold yung key level sa baba, no? Possible mag-bullish move yan. Yung gusto kasi natin mangyari na rejection is yung malaki yung upper wick, then bearish move, no? Yung upper wick kasi na to is mahina siya, maliit lang yung upper wick. Wala masyadong rejection sa taas, no? So makita natin sa gold is sobrang taas, no? If compare natin sa nangyari sa previous market update, nung nandito pa lang yung price, no, dito sa 3,720, no? So na-anticipate natin yung hold above dito sa key level after mag pullback hanggang sa mag-create ng all time high hanggang dito. So if mag-hold yung price na to, no, na possible balikan yung key level sa taas. So possible balikan tong key level na to or mag-continue pa yung bullish move hanggang i-retest ulit yung all time high, no, hanggang dito. So yung maganda rin dito gamit yung trading system natin, yung mga buy and sell signal. If nakapag-buy position ka, no, if nakapag-buy position ka dito nung nag-drop dito, then if may nakita kang sell signal na opposite sa position mo, so pwede ka dito mag-secure partial, no, secure mo 50% ng position mo or secure ka ng profit. Kasi sa sell signal possible mag retracement, pullback or reverse yung market. Nakita natin nagkaroon ng pullback dito after ng sell signal. Nakita natin nag-drop siya ng 400 pips. So kaya maganda rin gamitin yung sell signal as take profit level, no? If nakapag-buy position ka dito, no, then nag-hold ka ng position, no? So pwede mong gamitin yung sell signal as TP mo for potential pullback or retracement. Dito naman may recently may buy signal, no? So mag-entry ka lang dyan if nakahanap pa ng magandang entry position sa lower wick or pullback move sa lower time frame, no? So makita natin may rejection sa taas, so hindi malakas yung bullish momentum. If may upper wick, no, may na yung momentum ng mga buyers, nagkakaroon pa rin ng rejection na possible mag pullback pa lower yan. So kaya inaaral natin yung price action, kung paano nagre-react yung candle, no, kung paano nag-open and close yung candle formation. Then lalo na if titingnan mo yung 1 hour time frame is malakas yung bearish close nito, na possible yung bullish move dito is pullback move lang, no, na possible mag-continue yan, no. So mas prefer nga natin mag-pullback yung gold para bukas mas maganda yung position ng mga buy trades natin if magkaroon ng profit taking sa taas, no, or malakas na pullback, no. So nakita natin nagkakaroon ng rejection, nag-create ng upper wick, no. So if seller ka, mas maganda mag-entry sa upper wick, no, anticipate mo pag-form ng upper wick and doon ka magsisell. Then if buyers ka, wait ka lang ng bullish confirmation, no. Dapat malakas yung momentum ng buyers, na malakas yung body and may rejection wick, no. So at least dito i-retest yung minor key level dyan if mag-bearish move, no. Then titingnan mo ano yung reaction ng market if mag-hold ba yung key level dyan, no. So sa trading, no, sa trading view, pwede pa rin tayo mag manual plot ng key levels natin. So yung mga key levels kasi nakita natin is automatic yan galing sa trading system natin, no. So pwede pa rin naman mag manual plot. So example dito may minor key level dyan malapit sa 4,000, no. So i-round up lang natin to 4,000 price level. So ayun yung key level natin.
if mag-pull back lower pa ang gold, possible i-retest yan ng market. Then tingnan natin ano reaction ng market sa key level na to, no? Magkaroon ng rejection, then doon tayo maghanap ng buy position. So since 10 PM na, so mas maganda maghanap ng entries sa Asian Open or London session, no? Before ng NFP release. If mag-hold yung key level na yan. Ito yung main bias natin for this week, no? I-retest yung key level sa 4,000. Then tingnan natin ano yung reaction ng market, no? So if malakas yung bearish momentum, possible mag-break lower pa yan at i-retest yung key level pa sa baba, no? So, may key level pa yan sa baba, yan. So yung ganitong scenario is gusto natin mangyari, no, na mag-deeper pullback muna ang gold, no, for better entry position ng mga buy trades natin. Kasi if titingnan mo yung market sa gold, i-zoom out natin is malaki na ang tinaas, no, nag all-time high na, kaya mas prefer natin mag-pullback para maganda yung entry position natin sa taas. No, makita natin. Nakikita mo, nag-form ng W formation, no? Double top, no? Na possible mag-pullback high, mag-profit taking or pullback sa taas. So nakita natin lakas ng bearish momentum sa gold. For time frame, yun natin. Retest to or ito. Team ko karoon ng malakas na pullback sa gold, no, or deeper pullback. Tingnan natin if magbe-break yung key level na to and i-retest pa yung key level sa baba, no. Depende kung ano yung reaction ng candle dito mamaya sa 4,000 key level if magre-retest. Wala tayo. Then sa Bitcoin naman, nakita natin is nag-pullback na siya. So yung previous market update natin na possible nag-pullback dito. Nakita natin nag-pullback siya, no. So, malapit siya nag-pullback. Then naka-recover naman yung Bitcoin dito. And kanina nag-hold above dito sa key level and nag-bullish move. So same rin naman yung bias natin dito. Bullish bias, wait lang tayo ng pullback, no. So siguro pullback pa yan. Then tingnan natin if mag-hold yung key level, no. Tingnan natin sa gold. So paldo yung sell signal kanina, no, na almost 500 pips yung drop. So risky mag-buy na yon dahil malakas yung bearish momentum, no. So magba-buy ka lang if merong bullish confirmation, no, and nag-hold sa key level. Right now kasi yung gold, yung price kasi ng gold wala masyado sa key level, no. Yung key level isa sa baba pa. So dito maganda mag-wait ng buy, no. Ipagkaroon ng momentum dito, rejection sa key level na mga ganitong price action, no, na rejection. Yan, tingnan na rin natin yung sa baba, mga ganitong formation ng candle, no, mga ganyan, karoon ng rejection, bullish momentum. Yan, ganito naman nung last week, no, nagkaroon ng buy signal and reaction sa key level, no, then nag-create ng bullish momentum dito, same rin dito. Kaya titingnan rin natin yung price action, no, and market structure. So right now risky mag-buy dahil malakas yung
bearish momentum, no? Mas favor yung mag-sell ka sa taas. So, kanina, maganda mag-sell dito sa sell signal. Maganda rin mag-sell dito sa upper wick, no? So, risky mag-buy if ganito yung price action sa higher time frame, no? So, lalo sa H4 time frame, H1. So, ayun yung mga time frame na titingnan natin. So, ayun lang sa market update natin sa gold and Bitcoin.